Balik na naman sa usapan ang SIM registration law. Pero ayon kay ACT Teachers Representative Franz Castro, may loopholes ang batas at kinakailangan ng on-site registration para maiwasan ang mga nang-aabuso. Sa kabila ng SIM registration law, dumarami pa rin ang tech scams at identity theft. Ayon kay Representative Castro, kulang ang online registration. Kaya dapat may physical or on-site verification para siguradong totoo ang mga nagre-rehistro. Alam mo ba na may karapatan tayo sa privacy at seguridad? Sa ilalim ng Universal Declaration of Human Rights Article 12, dapat tayong protektahan laban sa pang-aabuso ng ating personal na impormasyon. Pero ang tanong, ang SIM registration ba ay tunay na proteksyon? O isa itong banta sa privacy? Oo, gusto nating labanan ang scams at protektahan ang ating data. Pero paano kung may data leaks o may maling paggamit ng impormasyon? Paano kung mas lumala ang surveillance at harassment? How to protect your digital rights? Mag-ingat sa pagbibigay ng personal na information. Iwasan ang suspicious links at messages. I-double check ang privacy settings. At alamin ang inyong mga digital rights. Hindi lang ito tungkol sa mga scams. Karapatan natin ang digital privacy. Kailangan natin ng mabisang solusyon na hindi magpapahamak sa ating seguridad. Ikaw, anong masasabi mo sa on-site SIM registration? Solusyon nga ba ito o dagdag problema? Comment down below. Stay informed and protect your digital rights.